Simulan na natin. Sa paglipas ng mga araw, doon ko dahan-dahang naintindihan ang kakayahan kong taglay. Hindi ko muna ito ginamit sa kung anong pakipaglaban sa mga aswang dahil hindi muna ako pinahintulutan ng aking lula. Ang palaging bili nito sa akin, maraming magtatangka sa aking mutyang tangan sa oras na ipagsasabi ko ito. Ilang buwan din akong nanahimik noon, ngunit dumating sa puntong nasubok sa ibang bagay ang mutyang tangan ko. Nung dayuhin ako ng tigbakay sa aming bahay, ng mismong kababaryo ko, ang taong ito ay walang iba kundi si Mang Banong. Kilala itong may pinakamahusay na mga manok at hindi basta-bastang mananari. Nakita kasi nito ang pailan-ilan kong laban sa mga sabungan kasama ng mga kaibigan ko. At lalo na yung nagawa kong matalo si Mang Kino ng taga-kabilang baryo din. Dalawa lang silang pumunta sa bahay ko, siya at ang kanyang magtatari. Chris, nakita ko ang kakayahan mo sa larangan na ito. At nagawa mo raw taluhin si Ginoong Kinong, totoo ba yun? Oo, totoo po yan, pero sigurado nakatsamba lang kami nun kaya nanalo kami. Wika ko sa taong ito. Alam mo ba, na sa bawat sinalihang laban ng taong yon, wala pang nakakatalo dito. At ikaw ang misteryosong binatang nakatalo pa dito. Alam mo ba kung bakit kami narito ngayon? Gusto kong patunayan mo sa harapan ko na wala kang ginamit na mga agimat sa paa ng manok mo. Dahil sa sinabi nito sa akin, nagulat ako at nag-isip sa kung anong pwede kong gawin. Kinuha ko ang isa sa mga alaga namin ng lulo ko noon na tandang at pinantapat sa pambato nito. Tumungo kami sa liblib na lugar noon para doon maglaban upang walang makakitang ibang tao dito. Ngayon, Chris, handa na ang manok ko. Oo, Mang Banong. Ito na ho, hawak ko na. Teka, yan ang gagamitin mong bulang. Napakaikli naman yata niyan. Hindi ako nagpagbiruan sa'yo. Ayos lang to ito, Mang Banong. Ito lang ang gamit ko eh. Sabi ko dito at wala naman itong nagawa. Maya-maya pa ay nakahanda na nga kami para bitawan ang mga tandang. At sa hindi inaasahan, may lumitaw na naman ng mga kataga sa aking isipan na siyang kaagad kong binanggit. At nang binitawan na ang mga ito, ay nakita ko mismo kung papaano maglaban ang mga pambato namin na merong sari-sariling mga karga. Ramdam namin ang bawat puwersa sa bawat naglalaban at sa hindi inaasahan, sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng manok ko, tumilapon yung kay Mang Banong. Pagtayo ng manok nito ay siya namang paglipad ng pambato ko at halos hindi mabilang yung patama nito. At sa sandaling yon, nagawang matalo ng manok ko ang manok ni Mang Banong. Gamit-gamit lang ang taring may habak na 1 pulgada. Nagulat ang dalawang dumayo sa akin noon dahil alam nilang hindi makapatay ang ganon kahabang tari. Nang tingnan nila ang kanilang manok, nakita nilang namatay lang ito sa bugbog ng manok ko. Chris, tungkol sa laban natin, sana hindi ito makarating sa ating mga kababaryo.
Alalahanin mo ang aking negosyo, Chris, kung ano. Walang problema, Manong Banong. Sa atin lang to. Pangako. Sige, salamat. Aalis na kami. Sabi nito sa akin at tumalikod na. Si Mang Banong pala ay nag-aalaga ng 5 hektarya na puro mga panlabang manok. At ito ang sinasabing negosyo niya. Lumipas ang 3 araw ay muli akong gumala sa mga kaibigan ko. Gaya ng nakagawian naming magkakaibigan, ay tumambay kami sa ilalim ng malaking puno ng talisay. Maraming tindahan sa bandang yon at ang mga tuhog-tuhog na mga pagkain. Nang makita ako ng mga kaibigan ko na naroon habang tumatambay at nag-iinuman, kaagad naman ako nitong tinawag. Kaagad naman akong lumapit habang may ngiti. Oy, Chris, pare! Ngayon ka lang ulit nadapod dito ah. Ano? Meron ka na bang ibang pinagkakaabalahan? Isama mo naman kami kung anong racket yan. Wala ah. Abala lang ako sa mga alaga kong manok. Kayo ba? Anong meron? Ba't ang saya-saya nyo yata? Hindi mo ba alam birthday ngayon nitong si Tupper? Ito, tagay ka muna. Tuba lang naman to eh. At saka, mamumulutan ka na lang din. Gaya namin oh. Anyaya sa akin ng mga kaibigan ko. At habang nasa kasagsagan kami ng usapan tungkol sa huli naming laban, ay biglang sumingit dito ang isa pa naming kaibigan na si Carlo. Oy Chris, dinayo ka raw ni Mang Banong sa tigbakay sa inyo ah. At hindi raw nakaporma ang mga manok nito sa mga alaga mo. Totoo ba yun? At dahil dito ay animoy natinig ako sa lalamunan. Dahil papano nila nalaman ang tungkol doon. Huh? Sinong may sabi niyan? Si Rex. Nakita raw kayo nito habang nangunguha siya ng panggatong eh. Doon sa may kakahuyan. At ngayon nga lang niya ito nakwento sa amin eh. Ano ba? Lihim niyo ba ang laban na yon? Sa tago raw kayo naglaban eh. Dahil doon ay matagal akong nakasagot. At sinabi ko na sana wag nila akong ididiin kapag nalaman ito ni Mang Banong. Dahil may pinag-uusapan nga kami. At habang patuloy ang aming tawanan at kwentuhan, ay nagulat na lang kami nang makita naming paparating sa aming kinaroroonan si Mang Banong. Kasama nito si Rex at ang iba naming mga kaibigan. At nang makalapit ito sa akin, nagwika si Mang Banong sa akin ng, Ano Chris? Sabihin mo dito ngayon sa mga ito yung totoo. Wika nito sa akin habang nakatingin sa amin ng masama. At maya-maya lang ay dumating na naman yung papa ni Rex at binugbog itong anak niya. Napakasinungaling mong bata ka. Gumagawa ka ng maling kwento dito sa ating pinunong baryo. Wika ng ama ni Rex habang galit na galit ito. Subalit mariing sinabi ni Rex na nakita niya kami nung naglaban kami ng araw na yon habang nangunguha siya ng panggatong. At dahil dito, dun pa humupa ang aking kaba na kanina ko pang nararamdaman. Pinapalabas ko sa kwento na ako ang talo at wala naman yung problema sa akin. Subalit alam ko ang totoo. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Mang Banong. Pagdating nito sa harapan ko, ay meron itong binanggit sa akin. Salamat sa ginawa mo ha. Mapagkakatiwalaan ka nga. Pero hindi ang pagtanggol mo sa aking reputasyon para tawagin kitang kaibigan. Paalam. Sabi nito sa akin at agad nang umalis.
nang kami na lang ng mga kaibigan ko. Doon pa lamang kami nakapag-usap ng matino. Oy Chris, totoo ba yung sinabi ni Rix na pinatay ng manok mo yung kalaban sa bugbog lang? Muling wika na naman sa akin ni Tupper, na siya namang kaagad kong pinabulaanan na ako ang talo sa laban na yon. At kahit ganon ang sinasabi ko, tila ba hindi naniniwala ang mga ito. Oo nga pala Chris, may pasabong bukas bayan. Ang mananalo raw nito makakatanggap ng 1 kabang bigas. Ano, sasali ka ba? Dahil kami nakahanda na para bukas kahapon pa lang. Nang marinig ko ang sinabi ni Tupper, ay kaagad kong pinag-isipan yon. Dahil 1 kabang bigas ba naman ang pinag-uusapan. At nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, ay kaagad naman akong umuwi para tulungan si Lula sa mga gawaing bahay. At nang pagsapit ng gabi, ay agad kong sinabi kay Lula yung mga magaganap kinabukasan. At sabi niya sa akin na sana suswerte na ako sa magiging lakad ko bukas. Pagsapit ng umaga, maaga nga akong gumising para tingnan yung tandang na aking dadalhin. 8:00 pa lang ng umaga, aalis na sana ako sa bahay, subalit nang makita ko si Lulang nagsisibak ng mga kahoy, ay napag-isipan kong tulungan ko muna ito bago ako aalis. Mga 11:00 na yata ako makarating noon sa tambayan namin, ngunit wala na doon yung mga kaibigan ko. Ang sabi ng mga tao roon, nandun na raw sa pasabong ang mga ito. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa bayan para hanapin yung mga kaibigan ko. Pagdating ko roon, medyo natagalan ako sa paghanap sa mga ito, gawa ng bukod sa malawak ang lugar, marami ding tao. Ilang minuto pang lumipas ay sa wakas nakita ko rin ang mga kaibigan ko. Uy, Chris! Akala namin hindi ka na tumuloy. Isipin mo 9:00 yung usapan natin tapos anong oras na? Pasensya na pre. Hindi ko kasi pwedeng hayaan si Lula sa mga gawaing bahay. Mabibigat yun. Lalo na yung paggawa ng pagkain sa mga alagang baboy. Sus naman okay lang. Mahalaga dito ka na. Ito, 3 manok na namin, 1 lang ang nakalusot. Ganun ba? Sino-sino pala yung nakalaban nyo? Taga ibang baryo din ba? Oo pre, talagang ang lalakas ng mga manok nila. Marami sa atin taga baryo ang nalagasan ng mga panlaban. Mukhang hindi pangkaraniwang ang mga taong ito. Kung ganun, paano tayo makasali? Doon Tara nga, punta tayo doon para makahanap tayo ng katapat sa manok mo. Sayang din yung 1 kabang bigas. Malay mo, isa ka rin sa mananalo. Oo nga pre. Sana suswerte na ako dahil paubos na yung bigas sa aming bahay. Sa susunod linggo pa kasi yung trabaho natin, ano ba? Hindi na ba yun babalik? Hayaan mo na yun. Puro pangako naman yung amo natin Sagot nito sa akin. Pagdating namin sa tapatan ay agad kaming nakahanap ng makalaban sa aming manok. Bukod sa mistisong manok ang hawak ko, hindi rin kagandahan ang tindig nito. Habang papalapit na ang aking laban, ay inilabas ko na sa lagayan yung taring nakuha ko sa baul ni Lolo Turo. Makalipas ang kalahating oras ay nasa gitna na nga ako ng intabladong paglalabanan ng mga manok. Panay ang sigaw ng mga kaibigan ko sa akin dahil nakita nila akong nakasunod pala ako sa kanila. Kahit tanghali na tumuloy pa rin ako. At ang makakalaban ko nga pala ay ang mismong bayaw ni Mang Bano, nakilalang mabagsik din sa larangan ng manok. Bagamat kinakabahan ako sa kalalabasan ng laban,
ay nanatili akong kalmado. Ilang saglit pa ay tinanggal na nga ni Tuper yung saguba ng bulang. Habang binabanggit ko ang mga usal na pumasok sa aking isipan, pagbitaw ko sa mga manok ay kagad itong sumugod sa kalaban at sa ilang segundong dumanay, patuloy sa pakipagsabayan ng aking tandang. Ilang sabayan ang naganap. Biglang nagsigawan ang mga tao dahil naputol pala ang tari ng kalaban namin. Kahit anong pagbayo ng kalaban ay wala na itong silbi dahil wala na ngayong tari nito. At dahil sa pangyayari, isa ako sa makakatanggap ng isang kabang bigas. At yung manok kong inilaban, hindi man lang nagkaroon ng galos. Nang makuha namin ang papremyo ay napuno ng usapan at opinyon ang bawat isa sa amin na magkakaibigan. "Uy, Chris! Nanalo raw yung manok mo ah!" Tanong sa akin ni Rex na isa sa mga kaibigan ko. "O Rex, bakit hindi mo ba nakita yung laban kanina?" Sagot ko sa kanya. "Hindi. Bumalik kasi ako sa bahay, may kinuha lang. Sana ba yung manok mong inilaban kanina?" "Nandun kay Tuper. Ilalabang muli yung manok ko eh. Sana mananalo pa rin." "Ganun ba? Ibig sabihin walang sugat yung manok mo?" "Ganun na nga. Wala itong sugat nung inilabas sa ruweda eh. Teka, wala ka bang manok na isinali sa laban?" "Kanina pang nailaban. Talo nga eh. Pero kakaiba yung manok mo. Dahil sa kabila ng pagiging Tagalogin nito, nakakaya nitong patayin yung manok ng bayaw ni Mang Banong. Alam mo bang bantog yung pamilya nila? Pero mga manok mo lang ang nakakatalo sa kanila. Chris, may agimat ka ba? Sabihin mo. Para naman manalo rin kami." Dahil sa tanong na yun ay nabulunan ako habang pumapapak ng tiil ng manok o yung paa. Niyaya ko na lang siyang lumapit kila Tuper dahil sa hindi ko pa masasagot ang mga tanong na to. Pagkalapit namin sa iba naming mga kaibigan ay sinabi nito sa akin ang mga katagang, "Chris, ang grupo nila Mang Kinong yung makalaban natin. Kakasaba tayo. Nakakatakot yun." "Oh, sige ba? Lalabanan natin sila. Karangalan nating lumaban dahil papremyo ang makukuha natin kung swiswertehin." Talagang babawi si Mang Kinong sa atin ah. Dahil natalo mo ito nung nagdaang mga linggo, Chris. Hayaan mo na. Ganun talaga ang sabong. Kung gusto mong makaganti, dapat muli kang lalaban para manalo din. Sagot ko naman sa mga kasama ko habang kinakabitan ko ito ng tarik. Maya-maya pa ay pumasok na nga kaming dalawa ni Tuper sa loob. Nakita namin si Mang Kinong doon habang binubuga-bugahan ng tubig yung mukha ng panabong nito. Chris, mukhang pinaghandaan talaga ni Mang Kinong ang paghaharap niyong ito ah. Mukha nga pre. Pero sino yung kasama niyang matanda? Hindi ko lang alam pre. Pero halatang kamag-anak niya ang matanda na yan. Sagot naman ng kaibigan ko. Ilang saglit pa ay tinawag na kami ng sentensyador. Kagad kaming lumapit para simulan ang laban. At habang nakatayo kami, napansin ko ang pagbuka-sara ng bibig ng matanda. Tinitigan ko lang yon hanggang sa may lumitaw sa aking isipan na 7 dasal. Nagulat ako kasi bakit 7 oras yun? Samantalang nung mga unang laban ko, 3 lang ang mga nakikita ko. Magama nagtatakay, pinili kong usalin na lang yon.
At matapos ko yung gawin, ay ang pagsenyas ng sentensyador na bitawan ko ang mga manok. At nang binitawan ko ang mga manok, ay nakaramdam ako ng labis na pagkahilo. Napasandal ako sa bakod habang pinakiramdaman ko ang aking sarili. Hanggang sa maya-maya lang ay bigla na lang akong bumagsak doon sa lupa at tuluyan ang nawala ng malay. Pagising ko ay napagtanto kong nasa labas na ako ng sabungan. Pinapaypayan ako ng isa sa mga kasamahan ko habang nakapalibot ang mga ito sa akin. Pagbuka ng aking mga mata ay kaagad akong kinausap nila. "Chris, anong nangyari sa'yo? Tiga, ayos ka lang ba?" Wikang pag-alala ng kasamahan ko habang inaangat yung ulo ko. "Ah? Anong nangyari? Sigurado kang wala kang natatandaan?" Sabat naman ni Carlo, na isa sa mga kaibigan din namin. Saglit akong napapaisip at naalala ko yung mga nangyari. Teka, sana ba yung manok na inilaban natin? Papungas-pungas kong tanong sa mga ito. "Ayos lang, Chris. Nanalo nga ang pangalawang laban eh. Natalo natin si Mang Kino." Sagot naman ni Tupper at dahan-dahan na ang aking pagtayo. Inalalayan pa ako ng mga kaibigan ko at nang mapagtanto nila na kaya kong tumayong mag-isa, napanatag naman ang kalooban ng mga ito. Paglingon ko, bumungad sa akin ang 2 kabang bigas at yung pag-aari kong manok. Pagsipat ko sa paa nito, napansin kong tumutulo yung dugo nito. "Ayos lang yung manok mo, Chris. May sugat yan sa bandang dibdib pero hindi naman malalim. Mabubuhay pa yan." Wika sa akin ni Rex. At nang tingnan ko ang manok, nakita ko ngang may tahi yung dibdib nito. Ayon sa salaysay ng mga kasama ko, unang salpukan pa lang ay kagad tinamaan ang kalaban. At ang kasabay nun ay ang akin namang pagbagsak. Mas inuna nilang pinagtuunan ang aking sarili kisa tingnan ang laban ng mga manok. Nagulat na lang daw sila nang sabihin ng sentensyador nila na nanalo ang kanilang pambato. Nang marinig ko lahat ang mga sinabi nito, pansin kong sa 5 kong mga kaibigan, si Tupper lang ang may bigas. Gawa ng 2 sako ang aking napanalunan. Ibinigay ko sa mga kasama ang 1 sako upang paghati-hatian ng mga ito. Ayaw sana itong tanggapin ng mga kasama ko, subalit pinipili kong ibigay iyon dahil alam kong nangangailangan din ang mga ito. "Salamat nga pala dito sa bigas, pare. Kaya pinagpapala ka ng gusto dahil sa kabaitan mo." Wika sa akin ni Rex. "Sus naman sino pa ba ang magbibigayan, di ba tayo lang? Kung nagataong ako naman ang minamalas na talo, binibigyan nyo naman ako, di ba? Kaya dapat lang na magbigayan tayo." Wika ko sa mga ito. Umakbay ang mga ito sa akin habang nagpapasalamat. Lumipas ang maghapon. Magkasabay na nga kaming maglakad pabalik ng baryo, dala-dala ang bigas. Pagdating ko sa aming bahay ay tuwang-tuwa naman sa akin yung aking lula dahil may dala akong 1 sakong bigas. Inabot ko sa kanya ang aking napanalunan, subalit nagwika ito sa akin ng, "Huwag mo nang ibigay sa akin yan, anak. Makita ko lang na may pagkain. Ayos na yan sa akin."
itabi mo na lang yan para sa mga susunod mong laban. Oo nga pala, sinunod mo ba yung pinag-uutos ko sa iyo? Ang alin ba, Nay? Tungkol sa bago mong taglay. Siguraduhin mong walang makakaalam niyan. Dahil gaya ng sinasabi ko, maraming tao ang naghahangad sa kapangyarihan ng mutya ng durian. Wika ng aking lula. Lumipas ang gabing yon. Masaya ang aming hapunan dahil manok ang aming ulam. Lumipas ang mga linggo. Sumasama pa rin naman ako sa mga kaibigan ko sa mga labanan ng sabong. Wala pa kasi akong maraming manok noon para mailalaban. Masyadong ang babata pa. Hanggang isang araw, merong dumayo sa aming lugar na hindi isang sabongero kundi isang dalubhasang manggagamot. Sa dami na nitong napatunayan, ay halos kilala na ito sa buong Iloilo. Kilala ang matandang ito sa alias Sipat. Dahil kaya nitong pumatay ng kahit na anong demonyo sa loob lang daw ng ilang minuto. Kaya daw nitong manggamot ng kahit na anong uri ng sumpa na anong pwedeng ibato ng mamatataas na uri ng engkanto. Sa hindi malamang dahilan, nangangarap akong makita ang manggagamot na ito dahil nais kong humingi dito ng payo tungkol sa pangangalaga ng mga armas at mutya. Nang aking malaman ang pagdating ng matanda sa aming baryo, ay kaagad akong naghanda para salubungin ang matanda ngayon. Bago ko tinuluyang iwan si Lula sa bahay, sinisigurado kong alam ng aking lula kung saan ako magpunta. Pagdating ko noon sa baryo, nakita ng aking mga mata ang napakaraming taong nagtipon-tipon. Hindi pa man ako nakalapit ng husto sa lugar na yon, ay kaagad kong nakita ang paglapit sa akin ng manggagamot sa hindi mapaliwanag. Nang makita ko ang paglapit nito, pinili kong manatili sa aking kinaroroonan habang pinagmasdan ang buong paligid. Nang magkatitigan kami ng matanda, nanlaki ang aking mga mata nang marinig kong magsabi ito sa aking isipan. Bata, ikaw ba ang nagtatangan ng mutya ng durian? Kailangan ko ang tulong mo. Pakiusap, tulungan mo ako. Habang nagsasalita ito, ay ang paglapit nito sa akin habang nakangisi. Nang mapansin ko ito, kagad kong nakita na merong demonyong nakasapi dito. Hindi ko na muna pinahalata ang mga totoong kaganapan para maiwasan ang pagkaguluhan. Maya-maya lang ay tumalikod sa akin ang matanda, tapos bumalik sa kanyang kinaroroonan kanina. Bagamat isa akong sabongero lamang, nakita ko mismo ang nakasanib sa matanda. Sa aking pagmamasid sa paligid ay naisip kong kaya dumayo ang matanda sa aming lugar para magpamalas ng kanyang milagro. Ilang saglit pa, napagpasyahan kong umalis na sa lugar dahil napapansin ko ang pag-iba ng oras sa paligid. Pagsapit noon ng hapon, pinili kong bumalik sa lugar na tinatahak ng manggagamot na yon. May nakapagsasabi sa akin na umalis na ito sa aming baryo, kaya pinili kong humiram ng kabayo sa aking mga kaibigan para sundan ito. Sa paglabas ko sa aming baryo, kaagad kong nakita ang kalabaw na sinasakyan ng matanda na yon.
Matapos kong makita ang kinaroroonan nito, ay mas binilisan ko ang pagtakbo ng kabayo. Sa ilang minuto, nakalapit na nga ako sa matanda. Pagsapit ko sa dakong pinagpapahingahan nito, kaagad bumungad sa aking mga mata noon ang matandang kanina pang nakatitig sa akin. Nang magkatitigan kami, ngumisi noon ang matanda at unti-unting lumapit sa akin. Nang aking maramdaman ang panganib na dulot ng matanda, kaagad kong hinawakan ang mutya ng durian na isa sa tangan ko at nag-uusal sa hangin. Nang maramdaman ito ng matanda, bigla naman itong natigilan sa ginawa niyang paglalakad. Habang lumalapit ako, papalapit ito sa akin. Nakita kong panay ang pag-atras nito hanggang sa nakarating ito sa kanyang kalabaw na sinasakyan. Nang makaramdam ang matandang yun ng kakaiba, animoy, meron itong binubulong sa kalabaw at matapos ang mga pangyayari, bigla itong humarap sa akin. Pagtitig ng kalabaw sa akin, kaagad itong sumugod sa aking kinaroroonan. Nang makita ko ito, patuloy kong tinititigan ang nilalang hanggang sa makalapit na ito sa akin. Laking gulat ko na lamang noon dahil sa halip na suwagin ako nito, ay bigla nitong itinarak ang kanyang dalawang sungay sa lupa. Ilang dipa na lamang ang layo nito sa akin. Nang makita ito ng manggagamot na nakasakay dito noon, tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Mukhang dinadaan mo yata sa lakas ang lahat na makakalaban mo, demonyo. Sayang. Napakatas pa naman ang pagtingin ko sa iyo, sabi ko noon sa matanda. At kaagad kong sinapak ang kalabaw na siyang kaagad nitong ikinamatay. Nang makita ito ng matanda, ay dahan-dahan itong umatras na para bang nararamdaman ito ang gabay ng aking mutya. Sa hindi inaasahan, ay kumaripas ito ng takbo sa loob ng hindi kalaparang gubat. Nang akin itong masipat, nagulat na lang ako nang may kusang humawak ang aking kamay sa hindi kalakihang puno sa aking kinatatayuan. Nang mahawakan ko ito, mas lalo akong nagulat nang huminto yung matanda dahil lahat ng puno nandun yumuko. Nawalan din ito ng lakas dahil sa patuloy na paglapat ng bawat anino ng kahoy na nakatayo sa kanyang harapan. Ilang saglit pa ay bumalik din naman yung wisyo ng manggagamot na yon dahil nagtago na ang demonyong nakatira sa katawan nito at dahil na rin sa takot. Paglapit ko rito, narinig kong magsalita yung manggagamot. Iho, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit tayo nalagay sa ganitong kalagayan? Pakawalan mo na ako. Hindi ako masamang tao. Dahil sa narinig ko, ay ilang saglit rin akong natahimik dahil sa pagtataka. Ilang saglit lang ay inilapat ko sa balikat nito ang dalawa kong kamay at bigla na lang nagkusa ang aking bibig na mag-usal ng mga orasyon. Habang binabanggit ko ito, narinig kong umangil yung matanda. Ilang segundong lumipas, inalis ko na ang aking kamay sa mga balikat nito at napansin kong may hila-hila na ang aking mga kamay na isang espiritu ng dyablo na nanggagaling sa katawan nito. Habang hila-hila ko ito, ay nagsisisigaw yung matanda
dahil sa ginawa ng aking mga kamay. Hanggang sa bumagsak ang matandang yon nang lumabas sa noo nito ang dalawang sungay. Sa ilang minutong dumaan, lumabas na ang demonyong nakatira sa katawan ng manggagamot. Sa ilang taon din itong nakasapi. Bago pa man tumayo yung demonyo, ay napabagsak na lang ito sa lupa dahil sa mga usal kong na binitawan noon. Napansin kong kahit naparalisa na ang katawan ng demonyong yon, ay inaalok ako nito sa mga karunungan nitong itim na kaya nitong ibigay sa akin kung makipagkasundo ako sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, tila ba pinapakinggan ko ang panig nito. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay masasaksihan nyo ang pagbabago ng aking isipan. So mga kaermitanyo, parang kinakabahan ako ah. Ano kayang mangyayari dito kay Chris, no? Makikinig yata siya sa demonyo? O ito yung magiging gabay niya? O yung matanda na manggagamot? Pero malay natin, di ba? Kagaya ito sa kwento ni Nuli na magiging gabay ni Chris para sa mga adhikain niya para sa pagsasabong. Kayo mga kaermitanyo, anong hula nyo sa ating kwento? I-comment nyo para malaman ko rin. Maraming salamat.